Tama kayang tinimpla kong juice para kay Miss Claire? Nabahala na. Nagmamadali na akong nag-prepare ng merienda para sa amo kong si William at para sa fiancé na si Claire. Saglit pa ay dinala ko na ang kanilang merienda na may 2 baso ng juice at naabutan ko sila na pinagkukwentuhan ng tungkol sa kanilang nararating na kasalan. I'm so excited, love! Malapit na tayong ikasal. Ilang buwan na lang, sambit ni Claire habang nanabik at nakapulupot ang mga kamay niya sa braso ni William. Si William ay isang kilala at isa sa pinakamayamang negosyante sa buong bansa. Matagal na silang nagsasama ni Claire, kaya naisipan na nilang magpakasal upang maging legal na ang kanilang pagsasama. Matagal na akong naninilbihan sa mansyon ni William, halos kasabay ng relasyon nila ng fiancé niya na si Claire. Anak pa ako nang naging katulong ng pamilya nila William. Nang pumanaw ang aking ina, ay ako na ang pumalit sa inay ko upang manilbihan sa mansyon. Kaya naman hindi lang ako basta katulong para kay William. Tinuring nila ako na parang pamilya ng angkan ni William dahil sa tagal ng paninilbihan ng inay sa mansyon. Ngunit iba ang naging pakikitungo ni Claire sa akin. Para bang sobrang insecure ni Claire sa akin dahil kahit nakasuot ako ng pangkatulong, tingin niya pa rin sa akin ay isang babaeng pwedeng umagaw sa nobyo niya. Ano to? Mataray na tanong ni Claire sa akin. Inumin niyo po, Miss Claire. Tugon ko. Alam kong juice yan. What I mean is, hindi naman yan ang pinatitimpla ko sa'yo, di ba? Nakataas pa ang kilay na singhal ni Claire. Inuna mo pa yung paglalagay ng blush on sa pisngi mo kaysa alalahanin kung tama ba ang inumin na pinatitimpla ko sa'yo. Dagdag pa ni Claire. Hindi naman po, Miss Claire. Hindi po ako nagbablush on. Sagot ko naman sa kanya. Dahil hindi naman talaga ako marunong gumamit ng makeup. Bakit ganun? Kasalanan ko ba kung natural lang sa pisngi ko ang namumula kaya akala ni Claire naka-blush on ako? Enough, Claire. Ano bang problema? Hindi naman naka-makeup sila na. Ganyan lang talaga ang mga pisngi niya. Natural lang na rosy cheeks siguro dahil sa mainit din ang panahon. Singit at pagtatanggol naman ni William sa akin. Nanahimik na lamang ako dahil alam ko naman na pinag-iinitan na naman ako ni Claire. Tinitiis ko lang ang ugali niya dahil mabait naman sa akin ang amo kong si William. You know naman na I don't drink apple juice, diba? Pag-iinarte ni Claire. Napabuntong hininga na lamang si William. Please, tama na yan, Claire. Saway ni William sa nobya niya habang binalik sa akin ni William ang baso ng juice. Naiintindihan ko naman na ayaw ng inumin ni Claire kaya kinuha ko na lang ang baso upang palitan ng ibang may inom. Ngumisi naman si Claire. Napailing na lamang si William at nadidismaya sa ugaling pinapakita ni Claire. Sa totoo lang, habang tumatagal sila, parang palala ng palala si Claire. Hindi na ito katulad ng babaeng nakilala niya noon. Hindi ko nga alam kung hindi ba nagkakaroon ng agam-agam ang boss kong si William sa desisyon niyang pakasalan si Claire dahil sa ugali nito. Sa pagkakakilala ko kasi kay Claire, ay isa siyang ambisyosang babae. Nakilala siya ni William sa isang event as a model ng isang sikat na magazine. Maganda naman si Claire. Maganda rin ang hubog ng katawan. Maiksi ang buhok, kulay brown niyang buhok, pero bumabagay naman sa hugis ng mukha niya. At dahil nga isa siyang model, parang manika siya manamit at mahilig magkolorete sa mukha. Tingin ko, sagana din sa pagpapaderma at skin clinic si Claire. Ganun na rin ang mga clinical procedures na narinig ko minsan na pinapagawa niya sa katawan niya para siguro ma-maintain ang hubog nito. Sa totoo lang, hinahangaan ko pa nga si Claire dahil sa malamanika niyang ganda at mga pormahan. Kaya lang, hindi ko talaga lubos maisip kung bakit ganun na lang ang galit at inis niya sa akin. Wala naman akong ginagawa o gagawing masama sa kanya. Lalo pa ngayon na mapapangasawa na siya ng boss ko. Pero siguro, hinding-hindi talaga kami magkakasundo dahil napakalayo ng mga ugali namin. Sobrang kabaligtaran. Bossy siya, maarte at maldita. Mga katangian na hindi nakita ni William na mga panahon na nililigawan pa lamang niya si Claire. Gigil na gigil si Claire sa parating na kasalan dahil maisa sa katuparan na niya ang kanyang mga plano. Isa na dito ang pagpapatiliksik sa akin sa trabaho dahil once nakasal na sila ni William
ay mayroon na rin siyang kapangyarihan sa mansyon. Wow! Paupo-upo pa sandal-sandal na lang ha? Buhay prinsesa? Singhal ni Claire sa akin nang makita niya ako na nagpapahinga saglit sa may hardin. Natapos ko na ang mga gawain ko, kaya napasandal at pahinga lang ako saglit. Pinaaalalahanan lang kita, Lena, ha? Hindi porket nasa 1-week business trip lang sa Japan si William, pwede ka nang mamuhay prinsesa dito sa mansyon namin. Mataray na banta ni Claire. Kakaupo ko lang naman po, Miss Claire. Kakatapos-tapos ko lang din po kasing magdilig ng mga halaman. Paliwanag ko naman sa kanya. Aba, at nangangatwiran ka pa. Kinuha ni Claire ang hose at binuksan ng gripo at tinutok sa akin. Ayan, bagay sa iyo yan para matuhan ka. Tandaan mo, hindi lang ako basta kung sino lang dito ha. Magiging asawa na ako ng amo mo. At kapag nangyari yun, humanda ka dahil palalayasin talaga kita dito. Gigil na sambit ni Claire habang pinapasiritan ako ng tubig sa aking mukha. Miss Claire, tama na po. Tama na po. Pagmamakaawa ko habang umiiyak at tinatakpan ang aking mukha dahil halos nalulunod na ako sa tubig dahil malakas din ang sirit ng tubig galing sa hose ng gripo. Ibinaba ni Claire ang hose at hindi pa nakontento. Lumapit siya sa akin at hinatak ang buhok ko. Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga malalagkit na pagtingin-tingin mo kay William? Ha? Malandi ka. Bakit? Anong akala mo? Maagaw mong fiancé ko sa mga pangaakit na ginagawa mo? Sa tingin mo ba magkakagusto siya sa isang hampas lupang katulong na katulad mo? Hindi ang katulad mo ang tipo ni William kaya wag kang ambisyosa. Galit pa rin na sambit ni Claire at hindi pa rin binibitawan ang buhok ko. Claire! Biglang dumating si William. Mabilis namang binitawan ni Claire ang pagkakasabunot niya sa buhok ko at tinulak ako. Lalo naman akong napahagulgol dahil sa awa sa aking sarili. At nakita pa ako ni Sir William sa ganong kalagayan. Para akong basang sisiw at gulo-gulo ang buhok. Samantalang hindi naman malaman ni Claire kung paano ipipinta ang mukha dahil napapahiya siya kay William at naabutan siyang sinasaktan ako. Love, ba't ka nandito? Di ba nasa Japan ka? Nauutal na tanong ni Claire kay William. Hindi naman siya pinansin ni William. Bagkus, hinubad ni William ang kanyang coat at ibinalot sa basang-basa kong katawan. Manipis lang din kasi ang suot kong uniformeng pangkatulong. At dahil basa ako, ay halos bumabakat na ang hubog ng katawan ko na lalo pang ikinairita ni Claire. Love, ano ba? Why are you doing this? Malditang tanong ni Claire kay William. You have no right to treat her that way, Claire. Bakit mo ba siya nasaktan? Singhal ni William kay Claire. Sige na, Lena. Pumasok ka na sa loob at mabihis. Utos naman ni William sa akin. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng mansyon at naiwan si William at Claire sa garden. Pero kahit papasok na ako sa loob, ay naririnig ko pa rin ang pag-uusap nilang dalawa. Kaya imbes na tuluyan akong pumasok sa kwarto, ay nagtago muna ako sa isang sulok habang sinisipat at pinakikinggan ang pinag-uusapan nila. How could you, William? Umuusok ang ilong ni Claire sa galit. Kung may nagawa man siya sa'yo na hindi mo nagustuhan, pagsabihan mo siya ng maayos. Ay, ano bang problema mo, Claire? At palagi mong pinag-iinitan si Lena. Wala namang ginagawa sa'yo yung tao Hindi niya deserve na matrato ng ganun. Kung may nagawa man siya na hindi mo nagustuhan, pagsabihan mo siya ng maayos. Mahinahon na paliwanag ni William. At kailan ka pa naging tagapagtanggol ng babaeng yun, ha? Can't you see? I don't like her, William. I want her out of this house. I want her out of our lives! Diin ni Claire. You can't do that, Claire. Sagot naman ni William. And why not? Magiging asawa mo na ako, William. Wala ba akong karapatan na magdesisyon dito? Tanong pa muli ni Claire.
At dahil hindi ko na kinakayang mga naririnig ko sa usapan ni na Claire at William, ay umalis na ako at nagbadaling tumakbo papunta sa kwarto ko. Doon ako nag-iiyak at naramdaman ang pag-aawa sa sarili. Iniisip ko na lang na ayusin ko na lang lagi ang trabaho ko at magtitiis na lang ako alang-alang sa boss ko na si Sir William. Ilang buwan na lang ikakasal na sila. Kung paalisin man nila ako sa mansyon, ihahanda ko na lang ang sarili ko na makapaghanap agad ako ng mapapasukan. Kaysa naman araw-araw ganito ang pinagdadaanan ko sa mga kamay ni Claire. Akala ko, matapos ng pangyayaring yun sa garden, nang masita at mapagalitan ni William si Claire ay titigil na ito sa pagmamaltrato sa akin. Pero mali ako. Hindi pala talaga basta-basta matitinag si Claire kahit na pinagsabihan na siya ng boss ko. May isang beses pa kasi na nagreklamo naman si Claire sa paglilinis ko sa kusina. Hindi ko raw pinatuyo ng maayos ang sahig. At dahil raw masyadong maraming sabon ang ginamit ko sa paglilinis nito, ay muntik na siyang madulas habang naglalakad dito. Ang sabi ni Claire ay sinasadya ko raw at gusto kong madulas siya kaya ko yun ginawa. Gumaganti raw ako sa kanya. Kaya naman agad niyang hinablot ulit ang buhok ko at pinagsisigawan ako ng masasakit na salita. At lahat ng yun, narinig na naman ni William at nagtalo na naman sila sa harapan ko. Bagay na akala ni Claire ay kinatutuwa ko. Pero ang totoo, ayoko na talang nagtatalo o nag-aaway sila ng dahil lang sa akin. Pagkatapos ng pangyayaring yun ay lumapit sa akin si William. Lena, can we talk? Mahinahon na tanong ni William. Yes po, Sir William. Lumapit naman ako sa kanya habang nakayuko at para bang liit na liit ako sa sarili ko. Look, Lena, I just want to apologize sa mga hindi magandang pinapakita sa'yo ni Claire. Ako na lang ang humingi ng pasensya on behalf of her. Pagpasensyaan mo na siya. I swear, darating din naman ng time na marirealize niya kung ano ang mga maling nagawa niya. Hihingi rin niya ng sorry sa'yo. I'll talk to her din. Kaya pasensya ka na, Lena. Mahinahon na paghingi ng dispensa ni William sa akin, na siya namang ikinalambot din ng puso ko habang naririnig ko ang malumanay niyang boses at ang mga matang diretsyo ang tingin sa akin na para bang hindi niya talaga pababaya ang mamaltratuhin pa ako ng fiancé niya. Tama nga ang nanay ko. Napakabait nga ni Sir William. Sana lang talaga deserve niya ang isang Claire sa buhay niya bilang asawa. Tumango na lamang ako at ngumiti ng tipid sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yun, sabay sabi ko rin ng, naiintindihan ko po, sir. Salamat po. Thank you, Lena. Saglit pa ay umalis na rin si William. Lumipas ang ilang araw at nabisi sa negosyo at paghahanda para sa kasal sina William at Claire. Kaya naman tahimik din ang ilang araw ko at hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Claire na gawin sa akin ang mga bagay-bagay na minsan ay parang trip niya lang din gawin. Gaya ng magalit na lang sa akin at saktan ako ng wala namang mabigat na dahilan. Pero sabi nga nila, minsan yung sobrang katahimikan daw ang nakakatakot dahil minsan may ingay na pwedeng bumasag sa katahimikan na yon na pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Isang araw, habang naglilinis ako ng home office ni William, ay aksidente ko natabig ang lagayan ng mga ballpen sa kanyang office table. Pinulot ko isa-isa ang mga ballpen nang may isang gumulong sa may bandang ilalim ng mesa o office table din naman ni Claire. Nang dinungaw ko ang ilalim ng mesa at tinabot ang ballpen na napadpad doon, ay bigla naman nahagip ng mga mata ko ang isang brown envelope na may maliit na dilaw na papel na nakadikit dito at may nakasulat na To Suarez Group of Companies from Claire Domingo. Pabulong kong basa sa nakasaad dito. Nang mabasa ko yun ay tila ba pamilyar sa akin ang salitang Suarez Group of Companies. Paulit-ulit ko itong sinambit at inaalala kung saan ko ba ito una at huling narinig hanggang sa nakuha na ng memorya ko ang sagot sa katanungan ko. Alam ko na. Bahagyang napataas ang tono ng boses ko pero pabulong pa rin dahil sa naaalala ko na kung ano ang mga bagay na hinahalukay ko sa memorya ko. Ang Suarez Group of Companies ay naririnig kong laging nababanggit ng boss kong si William kapag may katawagan siya sa telepono at may mga business meeting siya na dito sa mansyon niya mismo isinasagawa.
Ang huling detalye na narinig ko tungkol sa Suarez Group of Companies ay parang kakompetensya ata nito ng kumpanya ni na Sir William. Teka, kung competitor nila ang Suarez na to, bakit may dokumento dito na ang nakalagay ay, ano ba to? From Claire Domingo? Si Ma'am Claire to ah. Kung galing sa kanyang dokumento at ipapadala to sa Suarez Group of Companies, ano kayang dokumentong to? Bulong ko sa sarili habang labas na nagtataka at napapaisip. At dahil na rin sa sobrang curiosity ko, kahit alam kong hindi ko dapat galawin ang envelope na yun dahil gamit yun ni Ma'am Claire, ay hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at bigla kong hinablot ang envelope. Binuksan ko ito at sinilip kung ano ang laman nito. Mga papeles. Ano ba itong mga nakasulat na to? Suppliers list, costing. Puro naman English to at puro numbers. Ang hirap naman intindihin. Ang kapal pa. Bulong ko sa sarili habang nagrereklamo dahil hindi ko talaga maintindihan ang mga nababasa ko sa mga papeles na yun. Mabilis ko lang inisa-isa para mapadaanan ng mga mata ko. Pero bago ko pa man makita ang ibang mga papeles na nakalakip sa folders na nasa envelope, ay bigla na lamang gumalaw ang doorknob ng pinto ng home office. Kaya naman dali-dali kong itinago ang mga papeles na kinuha ko. Pero hindi ko pa nga tapos isaayos at ibalik sa dating lugar ang pinagkuhanan ko, ay bigla namang, ano yan? Anong pinakikialaman mo dyan sa table ko? Tanong at usisa sa akin ni Claire. Nabigla na lang pumasok sa home office at nakahakip-kip habang nakatitig sa akin na tila ba nalilisik ang mga mata na para bang may ginawa akong krimen. Ma'am Claire, nahulog po kasi itong ballpen ni Sir William. Gumulong po. Napunta po sa ilalim ng mesa niyo kanya dinampot ko lang po. Mabilis kong palusot habang nanlalamig ang mga kamay ko at kinakabahan. Bakit kailangan nakalabas yung mga papeles ko? Mataray na pagtatanong ni Claire. Natabig ko lang po, Ma'am Claire. Kaya inayos ko lang po, binalik ko lang po sa dati. Sagot ko kay Claire habang mabilis na inayos ang mga papeles na kinuha ko at binalik sa dati. Siguraduhin mo lang na wala kang pinakikialaman sa mga gamit ko, Lena. Kasi pag may nawala dyan, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. Mahalaga ang bawat gamit na nasa tables namin ni William. Hindi yan bagay hawakan ng isang katulong na kagaya mo. Sa bagay, wala ka namang alam eh. Ingatan mo na lang ang paglinis. Naintindihan mo? Pagbabanta sa akin ni Claire, habang pinagtataasan ako ng kilay. Opo, Ma'am Claire. Naintindihan ko po. Tugon ko kay Claire habang nakayuko at hindi ko na tinitignan pa ang mukha niya. Labas na at may gagawin ako sa table ko. Ayokong makitang pagmumukha mo. Utos ni Claire sa akin na agad ko namang sinunod. Kinagabihan ng araw ding yun ay tila ba hindi ako mapakali sa kinahihigaan ko. 12:00 na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Panay ang balikwas ko at hindi ko mapigilang maisip ang mga papeles na nakita ko sa ilalim ng mesa ni Claire. Alam ko namang hindi ko na dapat yun inuusisa at wala akong karapatang mangialam, pero hindi ko talaga mapigilang hindi pa ulit-ulit na itanong sa isip ko kung ano bang ibig sabihin ng mga papeles na yun at bakit may ganun si Claire sa mga gamit niya gayong fiancé niya si Sir William. At ang Suarez Group of Companies na yun ay malaking kakompetensya pa ng kumpanya ni Sir William base din sa sarili kong pagre-research sa Google gamit ang phone ko. Maya-maya ay bigla kong naisip na pumasok sa home office ni Sir William at balikan ang dokumento sa ilalim ng mesa ni Ma'am Claire. Hindi kaya may ginagawang kakaiba si Ma'am Claire na hindi alam ni Sir William? Sabi ko sa sarili habang iniisip ang mga panghihinala na pumapasok sa utak ko. Paulit-ulit ko ring iniisip ng mga sandaling yon kung paano ko gagawin nang hindi ako mahuhuli sa 10 oras ng gabi na yon kahit pa sabihing tulog na ang mga amo ko. Baka kasi mahuli ako. Malilintikan ako nito. Bulong ko habang kinakausap ang sarili at pinagdedesisyonan kung itutuloy ko ba ang delikadong binabalak ko o hindi.
At dahil hindi rin talaga ako makatulog dahil sa mga tumatakbo sa isipan ko, nagpasya na akong balikan ng dokumentong nakita ko sa ilalim ng lamesa ni Ma'am Claire. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ko at siniguro kong hindi ako makakagawa ng kahit anong ingay para hindi magising sina Ma'am Claire at Sir William. Pagpasok ko sa loob ng home office ay pumunta agad ako sa table ni Ma'am Claire, pero laking gulat ko nang wala na doon ang dokumentong nakita ko kanina. Hinanap ko ng mabuti pero wala talaga. Tingin ko ay inalis na yun doon ni Ma'am Claire at itinago sa kung saan. Nasaan na kaya yun? Nandito lang yung kanina eh. Bakit nawala? Pagtataka ko. Kumabog na naman ang dibdib ko sa kaba dahil naisip ko bigla na baka alam ni Ma'am Claire na pinakailaman ko talaga at binasa yung laman ng envelope na yun. At baka kung ano-ano naman ang naiisip niya sa akin. Sinubukan ko pa ulit tingnan at hanapin pero wala talaga akong makita dahil nakalak din ang ibang drawers ni Ma'am Claire. Bala ko na saan ang buksan ng filing cabinet sa tabi ng table ni Ma'am Claire nang biglang. Sinasabi ko na nga ba eh. Mataray na sabi ni Ma'am Claire. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun dahil pagkarinig ko pa lang ng boses ni Ma'am Claire nanginig na ang buong katawan ko. Nanlamig ako. At nang hina ang mga tuhod ko na para bang matutumba ako sa kinatatayuan ko. Ni hindi ko napansin na nakapasok na siya ng home office. Niwala akong narinig na galaw ng doorknob o ng pinto. Hindi pa man ako nakakalingon sa kanya eh. Alam ko na ang itsura ng mukha niya at ang nanlilisik niyang mga mata na nakatingin sa akin. Buong akala ko ay tulog lang siya at maingat naman akong pumasok sa home office. Siniguro kong wala ang tao. At hindi sila magigising ni Sir William pero heto si Claire. Nahuli niya pa rin akong pinakikialaman ng gamit niya. Alam ko namang sinungaling ka talaga eh. Pinakalaman mo talaga ang dokumentong yun kanina kaya ngayon hinahalap mo ulit, tama? Pagpapaamin sa akin ni Claire. Ma'am Claire, papaliwanag po. Bago ko pa man ituloy ang sasabihin ko ay dali-dali nang lumapit si Claire sa akin at sinampal ako. Hayop kang babae ka? Anong binabalak mo ha? Bakit pinakikialaman mo ang mga gamit ko? Sabi ko na eh, tama ako. Isa kang balat kayo, umpisa pa lang. Kunwari, nagbabait-baitan ka lang at kawawa sa harap ni William. Pero ang totoo, isa kang ahas na anumang oras ay naghahanda para tuklawin kami. Madiin at mabigat na sambit ni Claire sa akin. Matapos niya akong sampalin. Napaiyak ako sa takot at ang mga mata ko ay halos nagmamakaawa na sa kanya. Ma'am Claire, sorry po. Sorry po talaga. Patawarin niyo po ako. Pagmamakaawa ko kay Claire habang umiiyak at nakahawak sa latay ng sampal sa kanang pisngi ng aking mukha. Hinablot ni Claire ang buhok ko at mahigpit ang pagkakasabunot na ginawa niya gamit ang kanyang kanang kamay. Halos nanginginig na siya sa gigil at galit sa akin. Binandidilatan niya ako na para bang ang mga mata niyang tumutusok sa puso ko at wala naman akong kalaban-laban dahil huling-huli naman talaga ako sa akto. Takot at nag-aalala ng sobra dahil paano kung malaman ito ni Sir William? Malamang patay ako. Walang magagawa ang sorry mo, Lena. You're caught in the act. Bakit? Ano bang akala mo? May isahan mo ako? Kaya mo na ba ako ngayon, Lena? Tugon sa akin ni Claire, na puro galit at puot habang pinapakinggan niya lang ang paghikbi ko. Ma'am Claire, hindi po. Wala po akong ibang intensyon na masama. Maliwala po kayo. May naiwan lang po talaga ako dito kaya ako bumalik dito. Pagpapaliwanag ko kay Ma'am Claire at dahil sa takot ko, ginagawan ko pa rin ang paraan para makalusot. Aba, ang kapal naman talaga ng mukha mo. Nakukuha mo pa rin talagang magpalusot ha? Napataas ang boses ni Claire. Lalo siyang nanggigil sa huling sinabi ko dahil halatang halata naman na talagang nagpapalusot lang ako. Bigla niya akong kinalagkad palabas ng home office habang lalong hinigpitan ang pagkakasabunot sa buhok ko. Gusto mo talagang malintikan sa akin ha? Ngayon makikita mo kung anong hinahanap mo.
Palalayasin kita ng mansyon na to. Ngayon din. Sinungaling kang babae ka! Napapasigaw na sa galit si Claire sa gigil sa akin habang kinakaladkad ako palabas ng home office. Pero bago pa man niya mahawakan ang doorknob para buksan ang pinto, ay agad-agad namang bumulaga sa amin si William na siya namang ikinagulat namin pareho ni Claire. Anong nangyari dito? Claire? Lena? Tanong ni William sa amin ni Claire. Halata sa mukha ni William ang inis at pagtataka sa nangyayari dahil naistorbo yata siya sa pagtulog dahil sa sagutan namin ni Claire. Nagising ako dahil hanggang sa kwarto rinig ko ang mga boses niyo. Anong ginagawa niyo dito? Alauna na ng madaling araw. Bakit nagsisigawan kayo dito sa home office ko at nagtatalo? Mausisang tanong sa amin ni William. Bago sagutin ni Claire ang tanong ni William, ay dali-dali siyang mahinugot sa bulsa ng bestidang pantulog na suot niya. At yun ay ang golden bracelet na agad niyang ipinakita kay William. Nagtataka ako kung anong connect nun sa tanong ni William nang biglang sinabi ni Claire na, itong magaling mong katulong tinangkang nakawin itong golden bracelet ko. Alam mo namang mahalaga sa akin to, diba? Kasi isa to sa mga anniversary gifts mo sa akin, love. Hindi ako sanay na kahit sa pagtulog hindi ko suot ito, kaya ayun. Buti na isipan kong balikan ito dito ngayong gabi, kundi nanakaw na to ng hampas lupang Lena na yan. Magnanakaw! Sabay bitaw ni Claire sa pagkakasabunot niya sa buhok ko. Laking gulat ko nang biglang ibinintang sa akin ni Claire na bala kong nakawin ang bracelet niya ngayong wala namang ganong nangyari. Sa mga sandaling yun, naisip kong tama nga ata ang hinala ko. May kakaibang nangyayari at ginagawa si Claire na hindi alam ni William kaya sa puntong ito ay gusto niyang pagtakpan ng dokumentong natuklasan ko kanina. Nakaw? Teka. Hindi ko maintindihan. Balak nakawin ni Lena yung bracelet mo, Claire? Pagtataka ni William, dahil maging siya ay hindi makapaniwala na kaya kong gawin ang bagay na yun. Mahirap lang kami, pero maayos akong pinalaki ng inay ko at hindi ko talaga kayang magnakaw sa kahit na sino. Oo, gusto niyang nakawin tong bracelet ko. Kaya pala matagal ko nang napapansin na panay ang tingin niya pag suot ko ito. Matagal na pala niyang pinagnanasaan. Dagdag na pagbibintang ni Claire. Hindi naman ako makasagot agad para ipagtanggol ang sarili ko. Lalo lang akong naiyak dahil ang hirap maipit sa sitwasyon na yun. Lalo pat hindi ko alam paano ko isasingit ang dokumentong natuklasan ko kanina. Baka lalong magalit sa akin si Claire at lalong magkagulo at tuluyan akong palayasin sa mansyon. Kaya para bang wala na akong lakas na magsalita para magpaliwanag kay William. Hindi ko masabing hindi totoo yun at hindi ko naman talaga magagawang sinasabi o binibintang sa akin ni Claire. Ang hirap din dahil alam kong kahit may CCTV sa home office na yun ni William, ay alam kong kayang-kayang manipulahin ni Claire ang footage nun. Kaya lalo lang magpapakomplikado ng sitwasyon at pwedeng mabaliktad talaga ako. Napabuntong hininga si William at sinabing, "Is that true, Lena? Gusto mong kunin ng bracelet ng fiancé ko?" Dismayado ang tono ng boses ni William. Hindi po, Sir William. May nakalimutan lang po talaga akong gawin dito sa home office niyo. Ito po kasing huling kwarto na nilinisan ko po kanina. Kaya akala ko may hindi po ako napatay na ilaw or aircon. Kaya binalikan ko po agad bago ako makatulog. Pagdadahilan ko kay William na lalo namang ikinagalit ni Claire. Wow! Ang galing ha! So anong pinalalabas mo, Lena? Na I'm a liar? Na hindi ka magnanakaw ganon? Ang kapal mo rin talaga, no? Alam mo, love, kayang-kaya ko naman patunayan sa'yo through CCTV footage na nagsisinungaling yung buwisit na babaeng yan eh. May kita mo doon na bigla siyang pumasok ng kwartong to. Dumiretso sa table ko at walang pakundangan nang ialam ng mga gamit sa table ko. Tugon ni Claire, nakitang-kita sa kanya na malakas ang kumpiyansa niyang siya ang kakampihan ni William dahil may ebidensya siyang kayang mamanipula para madiin ako sa bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Enough! Mabigat na sambit ni William na nasundan agad ng isang tanong habang diretso ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Lena, bakit ka nga ba kasi nandito ng ganitong oras ng gabi? Wala kang duty beyond 10 p.m., di ba? Usually, tulog ka na dapat ng ganitong oras.
Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko pagkabitaw ni William ng mga tanong na yun. Para akong natameme. Gusto kong magsalita at aminin kay Sir William ang lahat pero para bang namanhid ang buong katawan ko at nanigas ang dila ko. Wala akong masabi ni isang salita. Halos hindi na nga ako makahinga. Sa loob-loob ko, nagsisisi ako na ginawa ko pang bumalik sa kwartong ito. Na dapat sana talaga ay natulog na lang ako. Wala sanang mangyayaring ganito. See, love, guilty, right? Natatawa at halos nangaasan na sabi ni Claire habang naka-side smile siya at nakataas ang isang kilay. Napabuntong hininga na lang ulit si William at napayuko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagiging dismayado. Sige na, Lena. Bumalik ka na sa kwarto mo. Madaling araw na. Marami rin akong appointment bukas at kailangan na namin bumalik ni Claire sa pagtulog. Sa kwarto na tayo mag-usap, love. Pumatak ulit ang luha ko at wala na akong nagawa kundi sundin ang utos ni William. Habang palabas naman ako ng home office, ay pinahabol pa ni Claire na sabihing, hindi pa tayo tapos ha. Baka akala mo nakalasot ka na. Kung ako sa'yo, magsimula ka ng mag-impake dahil bukas na bukas, magpapatawag na ako ng mga pulis para ipahuli ka. Magnanakaw! Pahabol na banta ni Claire na siya namang sinundan agad ni Sir William ng tugon. Claire, tama na yan. Let's go. Mag-usap tayo sa kwarto. Nauna na silang lumabas ng home office sa akin at tumiretso na naman ako sa kwarto habang umiiyak at tila ba hindi na ako makahinga sa bigat ng nangyari sa akin ng mga sandaling yun. Nagsisisi ako na sana hindi na lang ako nangialam, na sana nakinig na lang ako sa kutob ko na huwag na lang ituloy ang mga binabala ko kanina. Pero wala na. Tapos na. Nangyari na. Kailangan ko na lang harapin ang kapalit ng mga nagawa ko. Humiga na lang ako sa kama ko at nakatulog na ako habang umiiyak. Ipinagkakatiwala ko na lang sa Diyos kung ano man ang magiging pag-uusap ni Claire at William ng gabing yun at kung ano man ang desisyon nila. Ipinagdasal ko na sana huwag mangyari ang ikinatatakot ko. Ang mawala at mapalaya sa mansyon na ito, ang mawala ng trabaho at lalong-lalo na ang makulong. Kinabukasan, nauna pa akong magising sa alarm ng cellphone ko. Wala pang 6:00 ng umaga ay bumangon na ako at naghanda ng mga kakailanganin kong asikasuhin. Ang almusal, ang paglilinis ng sasakyan ni Sir William, pagpaplansya ng susuotin niya at kung ano-ano pa. Parang normal lang ang araw na yun. Matingkadang sikat ng araw, maaliwalas ang langit. Naniniwala akong walang masamang mangyayari basta nagdadasal at nagtitiwala. Kaya naman nag-focus lang ako sa mga routine na ginagawa kong paglilinis at pag-aayos sa araw-araw. Ginawa ko ang lahat na para bang walang nangyari kagabi. Kaya lang, minsan talaga, kahit anong dasal at pagtitiwala ko, kung talagang may mga taong gustong gawan tayo ng masama, hindi talaga natin mapipigilan at makokontrol ang mga kilos nila. Habang nagwawalis ako sa sala, ay manarinig akong mga boses sa labas. Boses ng mga lalaki. Nag-uusap-usap sila. Naririnig ko din ang boses ni Claire at William, pero hindi ko gaano maintindihan kung anong mga sinasabi nila. Kaya bahagya akong lumipat sa may bintana kung saan maririnig ko at may intindihan ang mga pinag-uusapan nila. Claire, listen to me. Kahit patotoong natuluyang nakawin nila ng bracelet mo, hindi pa rin ata tama na agad-agad natin siyang ipapakulong. Once lang naman ito nangyari. I think we can still talk about this. Kung nagawa man ni Lena yun, malamang natukso lang siya at pwede ko naman siyang kausapin na wag nang uulitin. Pagkukumbinsi ni William kay Claire. Hindi. Ipapakulong ko si Lena. Sigurado akong pinapalagpas mo na naman yan ngayon. Malamang uulit-ulitin niya yan. Kausap ko na ang mga pulis. On the way na sila dito. Ilang minuto na lang andito na sila para damputin ang magnanakaw na Lena na yan. Pagpupumilit ni Claire. Nanlamig at nanginginig ako nang marinig ko ang usapan nilang dalawa. Ilang minuto na lang at nasa presinto na ako. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Paano na ang kinabukasan ko? Dali-dali akong pumunta ng kwarto ko at para bang hinang-hina akong mag-isip at kumalaw. Ni hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin. Ang tanging boses na naririnig ko sa isip ko ay tumakas at magtago.
Di baling mawalan ako ng trabaho kaysa naman tuluyan akong badangpot ng mga pulis at ikulong dahil sa pagnanakaw na kailanman ay hindi ko talaga magagawa. Inay, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po akong malagpasan ng matinding pagsubok sa akin na 'to. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Napatawag ako sa namayapa kong ina at nabadasal ako sa Diyos na lumikha ng milagro at tulungan ako. May isang boses pa sa utak ko na nagsasabing harapin ko na lang ang mga pulis at sumuko. Sabihin ko na lang ang totoo at magtiwala na lang ako kay Sir William na hindi niya ako pababayaan at magpapiyansa pa rin siya para sa akin. Dahil totoo namang wala akong ginawang masama. Pero paano kung kontrolin na naman ni Miss Claire ang sitwasyon? Tanong ko sa sarili ko. Gulong-gulo na ang utak ko sa pagtimbang ng mga bagay-bagay. Paano ko ba matatakasan o malalagpasan ang sitwasyong ito? Habang pinipiga ko sa isip ko kung anong dapat kong gawin, ay binalot ko na ang lahat ng mga gamit at damit ko. Mukhang hindi ko magagawang sumuko na at makulong, kaya nagkukusa ang katawan ko na maghanda para sa pagtakas. Sa pagbabalot ko ng gamit ko, napansin kong wala sa kwarto ko ang natitirang litrato namin ni Inay. Hinanap ko kung saan ko naitabi o naitago pero wala talaga. Dito ko lang itinabi yun. Bakit nawawala ngayon? Pabulong na tanong ko sa sarili habang hinahanap ang litrato. Sa lumang kwarto ni Inay. Sa 3rd floor malapit sa attic. Napahinto ako nang bigla kong naalala. Dali-dali akong umakyat sa 3rd floor, malapit sa attic, dahil alam kong naging tambakan yon ng mga lumang gamit ni Inay at ibang gamit sa mansyon. Pagdating ko doon ay nakalak ang pinto. Wala akong susi sa doorknob, kaya wala rin akong oras na maghagilap pa dahil alam kong anumang oras ay pwede na akong damputin ng mga pulis. Kaya gumawa na lang ako ng paraan kung paano mabubuksan ang pinto. Nagtagumpay naman akong mabuksan ito gamit ang hairpin na suot ko. Pagpasok ko ng kwarto, naubo pa ako dahil sa dami ng alikabok sa dami ng mga nakatambak na gamit sa kwartong yun. Hinanap ko agad ang mga gamit ni Inay sa lumang drawer niya doon. Nang makita ko ang litrato niya, ay nangilid ang luha sa mga mata ko. Namiss ko si Inay. At ngayon, na nagsusuri ako sa kanya dahil sa gusot na pinasok ko. Napadaanan din ng mga mata ko ang mga litrato ni Sir William nung maliit pa siya. Hindi may tatago ng mga litratong yun ang katotohanang sobrang malapit talaga sa isa't isa si Sir William at si Inay. Tinuring ni Inay na parang anak na niya si Sir William. At tinuring naman ni Sir William si Inay na higit pa sa isang katulong at yaya. Nang makuha ko ng kailangan ko sa kwartong yun, ay nagmadali na akong lumabas. Pero, nang palabas na ako at pinihit ko ang doorknob para buksan ang pinto, ay laking gulat ko dahil tila lumuwag na ang doorknob at nakailang pihit ako para mabuksan pero hindi na talaga nabubuksan ang pintuan. Naku, anong nangyari? Bakit hindi na mapihit? Lumuwag ang tornilyo? Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko. Sira na ang doorknob. Tingin ko ay matagal nang may maluwag na tornilyo sa loob nito at hindi ka na makakalabas sa kwartong to pag nakapasok ka. Kahit anong gawin ko, kahit ginamit ko ulit ang hairpin ko, ay hindi ko na talaga mabuksan ang pinto. Nasaraduhan na ako. Sa sandaling na-realize kong nakalak ang pinto sa kwartong to, ay bigla naman ako nakarinig ng tunog ng sirena o ng mga pulis. Tila hindi na ako makahinga sa sobrang kaba. Nanglamig ako at nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Imbes tuloy nakakalampagin ko ang pinto para may makaalam na nalak ako sa loob, ay hindi ko na lang ginawa. Dahil siguradong huhuliin na nila ako. Napaiyak na lang ako at napaluhod sa sahig sa mga nangyayari. Umiyak ako ng umiyak ng walang ingay. Nagdadasal ako na sana walang makaalam na nasa kwarto ako na yun. Hindi naman lagi nagagawi doon si Sir William at Ma'am Claire. Pero natatakot pa rin ako. May bintana sa kwartong yun pero hindi siya nabubuksan ng maigi. Sinilip ko ng bahagya doon ang nangyayari sa baba ng mansyon. Doon ko na nakita ang dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis at ang sasakyang dala nila. Nag-uusap-usap sila pero hindi ko na naririnig mula sa lugar na kinatatayuan ko. Nisip ko na lang na sana wala nang makapagbukas ng pintuan na yun para hindi nila ako mahuli.
Bigla ko namang naalala na naiwan ko ang cellphone ko sa kwarto ko, pero nakapagdala ako ng ilang gamit ko. Nakapagdala ako ng isang bag na puno ng mga personal kong gamit kasama ng iilang damit. Pero hindi ko nakuha ang cellphone ko na nakapatong ata sa cabinet ko. Ano kayang iisipin nila pag nakita nilang wala ako sa kwarto ko? Tanong ko sa sarili ko habang balisa at sobrang nanginginig dahil sa pag-aalala. Sana, isipin na lang nilang tumakas ako. Sana wag nila isiping nandito pa ako sa mansyon. Dasal ko ng paulit-ulit. Hindi na ulit ako sumilip pa sa bintana dahil ayoko nang makita ang mga pulis dahil para akong mahihimatay sa nerbiyos. Nisip ko na lang kung paano ako makakasurvive sa pagkakakulong sa kwarto ko na yun. Bukod sa sobrang maalikabok sa kwartong yun ay halos hindi ka makakahinga sa sobrang daming gamit na nakatambak. Mainit din sa araw dahil wala namang electric fan or aircon. Buti na lang may CR sa loob at gumagana naman ang mga faucet. Ang problema ko lang talaga walang tubig na may inom dito, walang pagkain, at maghahagila pa ako ng kumot na pwede kong magamit para mahigaan sa pagtulog sa gabi. Di bali nang makulong ako ng ilang araw sa kwartong ito, kaysa naman makulong ako sa presinto. Sabi ko sa sarili ko habang pinagmamasdan ko ang mga bagay-bagay sa loob ng kwarto na yun. Ang inaalala ko lang talaga ay ang cellphone ko dahil may mga mahalagang bagay akong nandun at contacts ko. Baka magamit nila yon para matunugan ang mga kakilala ko kung nasan ako at maibalita pa nilang ikukulong ako. Magdadalawang oras nang nakalilipas. Pinakiramdaman ko ang pag-alis ng mga pulis. Hinintay kong tumunog ulit ang sirena ng sasakyan nila. Ilang sandali pa ay dumungaw ako ulit sa bintana at saktong nakita ko ang 2 pulis na pumasok na pabalik sa sasakyan nila. Maya-maya pa ay umandar na ito papalayo ng mansyon. Dito lang ako nakahiga ng bahagya. Pinakalma ko ang sarili ko ng paunti-unti. Naisip ko bigla si Inay. Salamat, Inay. Tinulungan mo ako kahit papaano. Sambit ko habang nangingilid ulit ang luha sa mga mata ko. Dahil siguro sa sobrang pag-aalala at pagod na rin sa kakaisip, hindi ko na namalayang nakatulog pala ako ng ilang oras habang nakaupo at nakasandal pahiga sa mga kahong nakatambak doon. Pagising ko ay madilim na sa kwarto na yun. Madilim at malamok. Sira ang switch ng ilaw. Pero buti may lumang lampshade at yun ang sinaksak ko para magamit bilang liwanag sa kwartong iyon. Nakaramdam ako ng uhaw, kaya pinagtiyagaan kong inumin ng tubig sa gripo. Sanay naman akong uminom ng tubig gripo mula nung bata ako. Maswerte ako at hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Sobrang tahimik sa kwartong yun. Nakakabingi na para bang nalulunod ako sa sobrang katahimikan. Niisip ko na lang mga sandaling yun kung anong iniisip ni na Claire at William. Niisip kaya nilang tumakas ako? Nag-iimbestiga kaya sila kung saan ako napunta? Ang daming naglalaro sa isipan ko. Para malibang ang sarili ko, inayos ko ang mga gamit na nakatambak sa kwartong yun ng dahan-dahan at sinisiguro na wala akong magagawang ingay. Isinaayos ko ang mga kahon sa paraan kung may biglang pumasok man ay may lugar akong mabilisang mapapagtaguan sa likod ng mga kahon. Pero sa kalagitnaan ng pagsasaayos ko ay manarinig akong parang kaluskos at sigurado akong hindi yun sa loob ng kwarto na yun kundi galing sa labas. Ilang minuto pa ay narinig ko na may pumipihit ng doorknob at dali-dali kong pinatay ang lampshade at mabilis akong nagtago sa likod ng mga kahon. Pero siniguro ko na may uwang akong pwedeng pagsilipan kung sino ang tataong papasok sa loob. At dahil pinatay ko ang ilaw, hirap akong aninagin kung sinong nakapasok nang mapihit ang doorknob. Nagtataka lang din ako dahil bakit paggaling sa labas ay nakakapasok sa loob, pero paggaling ka sa loob sira na ang doorknob at hindi ka na makakalabas pa. Narinig ko ang mga yabag ng paa ng taong nakapasok sa loob ng kwarto. Iba ang kutob ko. Tila ba hindi ako kinakabahan kung sino ang taong nakapasok. Maya-maya pa ay nakaamoy ako ng amoy na sobrang pamilyar sa akin. Pabango ni Sir William yun. Sambit ko sa isip ko. Lumakas ang tibok ng puso ko. Si Sir William ang taong nakapasok sa kwarto. Sigurado ako doon. Pero ang hindi ako sigurado ay kung kasama niya si Claire o alam ba ni Claire na pumunta si William dito. Naisip kaya niyang nandito ako? Tanong ko sa isip ko.
Maya-maya pa ay may naramdaman akong kakaibang maliit na bagay na dumikit sa paa ko. Hindi ko alam nung una kung ano yun pero hindi ako naging komportable nang maramdaman kong parang may mga kuko siya at nakadikit ito sa daliri ko sa paa. Nang bahagya akong mahawakan, laking gulat ko na may buntot ito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napabalikwas ako. May daga! Bigla akong nasabi. Hindi malakas ang boses ko, pero alam kong hindi rin ito mahina para hindi marinig ng kasama kong nasa kwarto. At dahil nagulat ako at napabalikwas, ay nalaglag ang kahon na nasa likuran ko na siya nakagawa ng ingay at nakuha nito ang atensyon ni William. Sinong tao dyan? Boses ni William ang nagsalita. Tinakpan ko ng mahigpit ang bibig ko at pinigilan ko bahagya ang paghinga ko dahil naririnig ko at nararamdaman kong papalapit sa kinaroroonan ko si William. Maya-maya pa ay napapikit na lang ako habang naaninag ko kahit nakapikit ako ang liwanag galing sa flashlight ng phone ni Sir William. Lena? Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ko nang sandaling yun na tawagin ni William ang pangalan ko. Sir William? Baka sa boses ko ang sobrang takot habang nasambit ko rin ang pangalan niya. Nagkatitigan kami na para bang naiintindihan na niya kung ano ang nangyari sa akin. Nagdadasal ako sa utak ko na sana wag niya akong ipahuli. Ilang segundo pa ay napalahod na lang ako at napaiyak. Sir William, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po akong ipakulong. Wala po talaga akong ninakaw. Wala po akong ginagawang masama. Alam niyo pong hindi ko magagawa yun. Hagulgol ko sa kanya. Lena. Mahinahon na pagkakasambit ni William ng pangalan ko. Sir William, nagmamakaawa po ako. Pauwi niyo na lang po ako pero sana wag niyo pong ipaalam kay Ma'am Claire. Ayoko po talagang makulong. Lena, you know that I won't let that happen. Don't you? Mahinahon na pagkakasabi sa akin ni Sir William. Alam kong hindi mo talaga magagawa ang bagay na yon. Kaya nga nandito ako, di ba? Alam kong hindi ka tumakas. Alam kong nandito ka. Napangiti si Sir William sa akin pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Alam niyo pong nandito ako? Tanong ko sa kanya habang nagtataka kung bakit niya alam. Oo, alam ko, Lena. Nagpunta ako dito para magdala ng tubig at pagkain. Gabi na at alam kong buong araw ka nagugutom. Nakangiti si Sir William at ang mga mata niya ng mga sandaling nasabi niya ang mga salitang yon. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon, para bang huminto saglit ang oras at ang pagtibok ng puso ko. Hindi ako makapagsalita at makagalaw. Nakatitig lang ako sa mukha ni Sir William na para bang isa siyang superhero na nagligtas sa akin. Iniisip ko kung totoo ba ang nangyayaring to? Hindi kaya parte pa rin ito ng panaginip ko sa pagkakatulog ko kanina? O kaya naman naipain ba ito para mahuli nila ako? Sir William? Sambit ko na may tila konting kaba pa rin sa boses ko. Huwag ka mag-alala, Lena. Tulog si Claire. Hindi siya magigising at hindi niya rin malalaman na nandito ka. Iiwan ko na dito yung pagkain at maiinom mo. Kumain ka at magpahinga. Bababa na ako. Bilin sa akin ni William habang tinatapik ang balikat ko. Umiti siya sa akin bago lumabas ng kwarto. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Nananaginip lang ba ako? Totoo ba ang mga nangyayari? Hindi ako makapaniwala si Sir William. Nagawa akong pagdalhaan ng maiinom at pagkain dito sa secret room ng 3rd floor. Hindi siya galit sa akin. At hindi niya ipapaalam kay Claire ang lahat. Labis ang pagkagulat ko sa lahat ng mga nangyayari. Akala ko kasi nung araw na yun ay katapusan ko na. Pero parang nagkaroon pa ako ng panibagong pag-asa na magsimula ulit dahil sa ginawa ni Sir William. Ang mahalaga lang naman kasi talaga sa akin ay yung hindi siya galit sa akin at hindi niya ako pinalayas o pinakulong gaya ng gustong mangyari ng fiancé niya. Kinain ko ang pagkain na hinatid sa akin ni Sir William. Nakatulog ako ng gabing yun na may ngiti sa labi. Hindi ko alam bakit ang gaan ng pakiramdam ko na para bang malaya akong makakapagpahinga nang wala akong mabigat na dinadala dahil sa ipinakita sa akin ni Sir William.
Salamat, Sir William. Salamat, Inay. Salamat po, Panginoon. Bulong ko habang nakangiti at dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata para ipahinga ang aking isip at puso kasabay ang payapang gabing yun. Kinabukasan ay nagising ako ng saktong 6:00 ng umaga. Nasanay na rin kasi akong magising ng ganong oras para maghanda sa duty ko. Napadungaw ako sa bintana ng kwartong yun para makita ang labas. Siniguro ko lang na walang mga pulis sa labas gaya ng nangyari kahapon. Naghilamos ako at nagpalit ng damit. Buti may mga nadala akong konting gamit. Nagligpit din ako ng konti ng mga kalat sa loob ng kwarto. Sinubukan ko ring pihitin ang doorknob kung gagana na pero parang sira pa rin ang tornilyo. Hindi pa siguro napansin ni Sir William na sira ang doorknob dahil may susi naman siya. Hindi ko man alam kung ano ang pinaplano ni Sir William pero umaasa akong tapat siya sa sinabi niya na huwag akong mag-alala. Ayokong umasa na pupuntahan niya ako ulit sa araw na yun pero iniisip kong sana maalala niya akong puntahan para makapagpasalamat ako ulit sa kanya ng personal. Bagay na hindi ko nagawa dahil sa nabigla din ako sa mga nangyari kagabi at sa sobrang gaan ng pakiramdam ko ay hindi na ako nakapagsalita at nakapagpasalamat sa kanya. Maya-maya pa, habang nagliligpit ako ng mga gamit ay nakarinig ulit ako ng kaluskos at ingay galing sa labas. Sinasabi na ng kutob kong si Sir William yun at hindi nga ako nagkamali nang buksan niya ulit ang pinto. Good morning, Lena. Hindi na naman ako makapaniwala na si Sir William, na boss ko at fiancé ni Ma'am Claire, ay pinuntahan ako ng umagang iyon. Nakangiti akong binati at may dala ulit siyang pagkain. Good morning, sir. Bati ko kay Sir William habang nakatitig lang sa kanya. Kamusta ang tulog mo? Dinalahan kita ng breakfast. Magalmasal ka muna. Aya sa akin ni Sir William habang patuloy siyang nakangiti at nakatingin sa akin. Hindi ako mapakali sa ginagawa ni Sir William. Bakit ang bait niya sa akin? Bakit sa kabila ng lahat ng nangyari tinutulungan niya pa rin ako? Sir William, bakit po? Hindi ko pa man natutuloy ang sasabihin ko ay sinagot na niya ako agad. Kung iniisip mo si Claire, huwag ka nang mag-alala dahil wala siya dito sa mansyon ngayon. Actually, pinagbakasyon ko muna siya sa malayo ng ilang araw. Sabi ko, alam ko na stress siya sa mga nangyari kaya mas maigi na kung magpahinga na lang muna siya. Pupunta-puntahan ko na lang siya sa rest house every other day. Yun ang sabi ko sa kanya. Paliwanag sa akin ni Sir William na siya namang naging dahilan para mas makahinga ako ng maluwag. Sir William, bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito? Bakit niyo po ako tinutulungan? Mahinahon kong tanong sa kanya. Napangiti na lang ulit si Sir William habang nakatitig sa mga mata ko. Nararamdaman ko na naman ang bilis ng tibok ng puso ko. Kinakabahan ba ako dahil hindi ako sigurado kung totoo ang mga pinapakita sa akin ni Sir William? O kinakabahan ako dahil sa sobrang saya dahil tinutulungan niya ako, dahil may pakialam siya sa akin? Malaki ang utang na loob ko kay Yaya Marisa, ang nanay mo, Lena. Hindi ko yata siya kayang harapin sa kabilang buhay pagdating ng panahon kung makikita niyang pinababayaan kita sa ganitong sitwasyon ng buhay mo. Paliwanag sa akin ni Sir William. Naiintindihan ko naman ang lahat ng ginagawa ni Sir William. Para sa akin ay dahil na rin sa utang na loob niya kay inay. Parang pangalawang magulang na rin ang tingin niya sa nanay ko. Kaya siguro ang tingin niya rin sa akin ay isang nakababatang kapatid na kailangan niyang tulungan. Salamat po, Sir William. Tugon ko sa kanya. Ganito ang magiging senaryo natin hanggat hindi pa kumakalma si Claire. Pagpasensyahan mo na rin ang fiancé ko, Lena. Alam ko namang lilipas din ang topak ng babaeng yun. Medyo natatawang sabi ni Sir William. Naiintindihan ko naman po, Sir William. Paano na po ang mangyayari sa akin ngayon? Paaalisin niyo na po ba ako ng mansyon pagkatapos ng ilang araw? Seryoso kong tanong sa kanya. Lena, alam mo naman na gusto kong manatili ka dito sa mansyon. Pero kung lagi kang pagmamalupitan ng fiancé ko at hindi na maayos ang trato niya sa'yo kahit kailan, mas mabuti pang magkaroon ka na lang ng ibang trabaho. Huwag kang mag-alala. May pinsan ako nangangailangan din ng mga kasama sa bahay. Kailangan niya ng mapagkakatiwalaan at masipag. Kaya irerekomenda kita sa kanya. At least 'di ba?
Hindi ka ba rin mawawalan ng trabaho? Sagot sa akin ni Sir William na may kasamang ngiti ulit sa mga labi niya. Ramdam ko na naman ang pagkasincere niya sa mga sinasabi niya sa akin. Medyo malungkot man na talagang aalis ako dito sa mansyon, pero mas malulungkot siguro ako kung aalis akong galit sa Sir William sa akin. Kaya ano man ang magiging desisyon niya o nila Ma'am Claire ay buong puso ko mang tatanggapin. Binilenan ako ni Sir William na maging maingat sa pananatili ko sa secret room sa 3rd floor. Pinalitan na rin niya ng doorknob ang pinto ng araw ding yun. Humanga din talaga ako kay Sir William dahil hindi ko alam na marunong din pala siyang magkumpuni ng mga gamit sa bahay. Napakamaparaan at maasikaso niya. Naglagay siya ng mini ref sa kwartong yun. Naglagay din siya ng rice cooker at microwave oven. Nagstock siya ng grocery at iba pang pagkain para kahit wala siya hindi ko problemahin ang pagkain. Siniguro din niyang may komportable akong matutulugan sa gabi. Kahit na alam kong marami nang naitulong sa akin si Sir William, ay may isang bagay akong hiniling sa kanya na nag-alangan pa ako kung magagawa niya para sa akin. Yun ay ang hanapin sa kwarto ko ang cellphone ko. Nag-aalangan ako nung una dahil baka hindi niya ibigay sa akin ang cellphone pag nahanap niya. Nag-overthink ako na baka buksan ni Sir William ang cellphone ko at may makita siyang mga bagay na ipagtataka o ikagugulat niya na bakit meron ako. Sa panahon ngayon at sa estado kasi ng mga pangyayari, hindi ko na muna dapat ipaalam sa kanya kung ano-ano ang mga nalalaman ko. Hindi pa kasi ito ang tamang panahon. Pero laking gulat ko nang sabihin ko kay Sir William ang pakisuyo kong yun at nang ginawa niya naman agad. Dali-dali niya ring dinala sa akin ang cellphone ko nung araw ding yun. Chinarge ko ang cellphone ko dahil sobrang lupat. Pero binalaan ako ni Sir William na wag mo nang gagamit ng cellphone dahil baka nagpapaimbestiga pa rin daw ang fiancé niya tungkol sa akin at matrace pa nila kung nasaan ako. Sinunod ko ang payo ni Sir William at in-off ko na lang ang cellphone ko at tinago sa cabinet. 2 araw, 3 araw, 4 na araw, hanggang sa pang-5 araw. Ganun ang naging routine namin ni Sir William. Pupuntahan niya ako pag ubos na ang stocks ng pagkain at pag may kailangan ako. Maingit ako sa pagbukas ng pinto. Pag may naririnig akong kaluskos o kung anuman, magbubukas lang ako ng pinto pag alam ko at narinig kong si Sir William yun. Dahil yun din ang bili niya sa akin. May mga oras na pinupuntahan lang ako ni Sir William para makipagkwentuhan. Pinagkukwentuhan namin ng inay. Inaalala niya ang mga sandali na kasama niya pa ang nanay ko. Kung gaano kabuti at maalaga si inay sa kanya. Kung paano siya minahal at itinuring na anak. May mga oras din na naiyak ako pag napag-uusapan namin si inay. Miss na miss ko rin ang nanay ko. At sa mga sandaling yun, may mga ilang beses na hindi ko napigilang mapahugulgol at hindi rin naiwasan ng Sir William na tapikin ulit ang balikat ko pag nangyayari yun. Lumipas pa ang 1 araw. At 1 linggo na siguro akong nagsistay sa secret room na yon. Paulit-ulit lang ang ginagawa ko. Kumakain ako, nagbabasa ng mga libro. Minsan ay nakikinig ako ng radyo gamit ng lumang radyo na gamit ni inay dati. Pero hinihinaan ko lang dahil baka may ibang nakakarinig. Minsan kasi nag-overthink ako na baka may ibang pumunta sa mansyon o biglang umuwi si Ma'am Claire. Nang hindi alam ni Sir William at mabulagan na lang ako. Ilang beses kong inuulit-ulit isipin yun sa utak ko para maging handa ako sa kung ano man ang gagawin ko. Isang gabi, nung pang-7 araw na ng pagstay ko sa secret room, ay biglang nag-brown out. Nagulat ako dahil biglang namatay ang ilaw pati ang electric fan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sumilip ako sa labas, ganun din. Patay din ang ilaw sa labas dahil madilim din sa natatanaw kong mga bahay na dati namang laging may liwanag. Ayaw ko sanang lumabas ng kwarto pero naisip kong kumuha ng posporo at kandila. Hindi naman ako matatakotin sa dilim. Gamay ko naman at sanayan na akong mag-ikot-ikot sa loob ng mansyon sa 10 oras ng gabi. Ang inaalala ko lang ay ang bilin ni Sir William na wag akong lalabas ng secret room. Pero dahil umulan din ng malakas bigla at sinabayan pa ng malalakas na hangin, tingin ko kailangan ko talagang bumaba para makakuha ng kandila at posporo dahil mukhang matagal pa bago bumalik ang kuryente. May bagyo siguro, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko alam pero kinakabahan pa rin ako nang sandaling lumabas ako ng secret room noon
Kahit na alam kong walang ibang tao sa mansyon ng gabing yun dahil hindi pa talaga nakakabalik mula sa bakasyon si Miss Claire habang si Sir William naman ay nasa trabaho pa. Hindi ako takot sa multo, pero siguro takot ako sa ideya na ako lang mag-isa sa loob ng mansyon. Wala akong ibang mahihingan ng tulong sakaling may mangyari sa aking masama. Nang nakababa ako ng ground floor ng mansyon, ay hinanap ko agad ang posporo at kandila kung nasaan. Ang tanging ilaw na gamit ko sa pagbaba at paghahanap ay ang flashlight na iniwan sa akin ni Sir William. Wala akong nahanap na posporo, pero nakahagilap ako ng lighter at yun ang binitbit ko. Bakit na sana ako ng hagdan nang biglang may naapakan ako na naging dahilan para akmang ma-out of balance ako at madulas. Pero laking gulat ko nang bago pa man ako bumagsak sa sahig mula sa pagkaka-out of balance, ay biglang may sumalo ng likod ko. Sa sandaling yun, ay naamoy ko ulit ang amoy na yun. Ang amoy na nagiging dahilan din para bumilis ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko ang hininga niya sa aking muka at ang init ng katawan niya sa pagsalo niya sa akin. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko na para bang sasabog ito at lalabas ng dibdib ko anumang oras. At dahil nagulat ako sa aking pagkaka-out of balance, ay napapikit ako. At sa pagdilat ko, hindi ko alam kung ano ang mahikang nangyari, kung bakit sumabay sa pagdilat ko ang pabalik ng kuryente at pagbukas ng mga ilaw sa sala at kusina. Pagdilat ko ng mga mata ko ay naaninag ko siya, ang lalaking madalas magpakaba sa akin. Ang lalaking nagpapahinto ng mundo ko tuwing nagkakatapat ang mga mata namin, kagaya ng nangyayari sa mga sandaling iyon. Ang lalaking nagbibigay ng saya at pag-asa sa akin sa gitna ng mga problema. Ang lalaking nagbibigay kulay at liwanag sa madilim kong mundo. Siya ay si Blena? Banggit ni Sir William sa akin habang nakatitig siya sa mukha ko at salo ang likod ko. Sir William? Napabalikwas ako at tila ba bumalik ako sa sarili ko pagkatapos ang ilang segundong parang isang panaginip. Pakiramdam ko kasi huminto na naman ang mundo ko ng mga sandaling iyon. Bakit andito ka sa baba? Diba sabi ko, pasensya na po sir. Kumuha lang po talaga ako nitong posporo at kandila dahil akala ko po tatagal pa yung brownout dahil ang lakas po ng hangin at ulan. Pautal-utal kong sagot kay Sir William habang dama ko ang pamumula ng mga pisngi ko dahil sa halo-halong kaba at hiya. Dahil first time sa buhay ko ang mangyari sa akin ng ganun. Ang muntikan akong madulas at nasulupa ako ng isa sa pinakamayaman at pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Napakagat na lang ako sa labi ko dahil sa pagkataranta. Halata ko rin sa ekspresyon ng mukha ni Sir William na nabigla din siya sa nangyari na pagsalo sa akin dahil sa muntik na akong madulas. Sa susunod Lena, mag-ingat ka. Delikadong madulas dahil baka kung saan tumama ang ulo mo at walang ibang tutulong sa'yo dito kung mag-isa ka lang. Tugon sa akin ni Sir William habang hindi rin mapakali ang mga mata niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin sa hindi ko rin malaman na dahilan. Mag-i-excuse na sana ako kay Sir William at paakyat na sana ako ng hagdan nang mapansin ko ang sugat niya sa kamay. Sir, ano pong nangyari dyan? Bakit may pasapo kayo? Tanong ko sa kanya na may halong pag-aalala. Wala to. May konting aksidente lang sa office kanina na tamaan lang tong kamay ko. Kahit sinabi ni Sir William na wala lang yun ay dali-dali akong kumuha ng yelo at maliit na bimpo para madampian ang kamay niya. Nung una ay ayaw pa ni Sir William na alalahanin at asikasuhin ko siya pero nagpumilit ako dahil sa paraang yun ko lang din maibabalik ang mga naitulong niya sa akin. Bukod pa sa pasa ay may konting sugat din siya sa kamao. Gustuin ko man itanong sa kanya kung saan nanggaling yun pero tingin ko wala ako sa tamang posisyon para itanong ang mga ganong bagay sa kanya. Napansin ko rin habang dinadampian ko ng yelo ang kamay niya at ginagamot ang sugat niya sa kamao ay tila mainit rin talaga ang singaw ng katawan ni Sir William. Akala ko kanina ay normal lang yun nung nasalo niya ako mula sa pagkakadulas. Pero nung napansin ko at tiningnan ko siya ng mabuti, nahalata akong medyo maputla siya. Humingi ako ng permiso sa kanya na idampi ang kamay ko sa leeg at noon niya para makita ko kung mataas ba ang temperatura niya at hindi nga ako nagkamali. Sir William, nilalagnat po yata kayo. Sabi ko sa kanya habang bahagyang natataranta. Agad-agad ko siyang dinala sa kwarto niya o nila Ma'am Claire at agad din ako nag-init ng tsaa at pinainom sa kanya. Gusto ko sana siyang lutuan ng sopas pero ayaw niya at wala siyang ganang kumain.
Pinainom ko na lamang siya ng gamot na paracetamol para sa lagnat niya. Tingin ko sa panahon din ito dahil may bagyo nga at naulanan din kasi ako kanina. Banggit ni Sir William habang nagbabasa ako ng bimpo at pinupunas ko sa kanya. Parang pagod na pagod siguro sa trabaho si Sir William. Yun ang naiisip ko ng mga panahong yun. Si Sir William din kasi ang tipo ng negosyante na hindi naman paisi-isi lang. Talagang nagtatrabaho din siya. Nagbasa ako ng bukod na bimpo para ipatong sa noon ni Sir William at makatulong ito para bumaba ang lagnat niya. Nagkwentuhan lang kami ni Sir William ng kung ano-anong bagay hanggang sa makatulog na siya. Wala akong ibang ginawa kundi titigan lang ang mukha niya. Na-realize ko ulit na hindi lang talaga siya gwapo, napakabait at napakasipag niyang tao. Iniisip ko at siguro kino-question ko na rin ang sanlibutan kung bakit ba sa dinami-rami ng babae na pakakasalan ni Sir William ay bakit si Claire pa. Okay lang sana kung nakikita kong maalaga at mabait si Claire, pero hindi. Sa naobserba ko sa araw-araw ay mas marami pang oras si Claire sa pag-aasikaso ng kolorete niya sa mukha, mga alahas niya, at gaano kagara ang susuotin niyang mga damit at sapatos kaysa sa pag-aasikaso kay Sir William na fiancé niya. Habang tulog si Sir William, ay napatingin ako sa picture nila ni Claire na nasa tabi ng kama kung saan siya nakahiga. Habang nakatitig ako sa picture na yon, ay ni-imagine ko kung paano kaya kung hindi ako isang katulong. Paano kaya kung isa akong normal na babaeng nasa mataas din na antas ng pamumuhay at hindi ako anak ng isang yaya ni Sir William dati. Magtatagpo pa rin kaya ang mga landas namin? Mangyayari kaya na ako si Claire, na ako ang babaeng mapapangasawa ni Sir William? Yan ang mga bagay na naglalaro sa utak ko ng mga sandaling iyon. Alam mo, Sir William, kung ako ang girlfriend at fiancé mo, araw-araw kitang ipagluluto ng paborito mong pagkain. Ipagtitimpla kita ng paborito mong tsaa. Ako ang magpaplansya ng uniforme mong gagamitin sa opisina. Mamasahihin ko ang likod mo pagdating mo galing trabaho dahil alam kong stressed at pagod ka. Sa pagising mo sa umaga, ako ang maghahanda ng kape at almusal mo. Ang saya siguro ng ganun. Ang saya ko rin siguro. Kaso hindi pwede. Hindi rin mangyayari. Kaya, mas mabuti na hindi mo na lang alam. Mas mabuti na sekreto lang. Na walang makakaalam. Na mahal kita. Pabulong kong sinabi yun kay Sir William habang tulog siya. Hindi naman siguro niya naririnig dahil busy siguro siya sa panaginip niya. Habang ako, pakiramdam ko, ang lahat ng nangyayari ay panaginip lang din. Iniisip ko na, baka mamaya isang araw, magising na lang ako na hindi pala totoong lahat ng nangyayari. Pero sa ngayon, hanggat pinakikisamahan ako ni Sir William, hanggat nakikita ko ang mga ngiti sa labi niya, hanggat nakakasama ko siya at tinutulungan niya ako, susulitin ko na at lulubos-lubusin ko na rin ang pagtulong sa kanya at pagbalik ng mga mabubuting nagawa niya para sa akin. Kinumutan ko ng maayos si Sir William. Pinatay ko na ang ilaw ng kwarto niya at iniwan ko na siya at umakyat na ako pabalik sa secret room. Pagbalik ko ng secret room ay tila ba may boses na nagtatanong sa isip ko. At ang tanong na yun ay sinagot ko rin sa loob-loob ko. Oo, mahal ko si Sir William. Matagal na. Alam kong ilusyon lang ito at hindi talagang posibleng mangyari. Pero libre lang naman mangarap. Wala rin namang nakakaalam kundi ang inay ko lang din na nasa langit. Inay, narinig mo pa? Sabi ko kanina. Mahal ko siya. Mahal ko si William. Matagal na. Bulong ko sa sarili habang tinitingnan ang litrato ni inay at ni William nung kabataan niya nakapaskil sa dingding ng secret room. Nakatulog ako ng gabing yun na may ngiti ulit sa labi ko. Inaalala ko ng paulit-ulit ang pangyayari kanina mula sa pagsalo sa akin ni Sir William nung muntik na akong madulas. Inaalala ko ang mukha niya. Halos mahalikan niya na ako sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Inaalala ko kung paano ko gamutin ang sugat at pasa niya. Kung paano ko siya punasan ng bimpo dahil may lagnat siya. Lahat ng yun ay para bang gusto kong ulit-ulitin. Kulang na lang gusto kong hindi na matapos ang gabing yun.
Binaon ko ang masasayang emosyon na yun hanggang sa pagtulog ko. Kinabukasan, nagulat na lang ako nang gisingin ako ni Sir William. Wala na siyang lagnat at nagpapasalamat siya sa akin sa pag-aalaga ko sa kanya nung kinagabihan. Sabay kaming nag-almusal ni Sir William at nagtatawanan lang kami habang nagkukwentuhan. Hindi siya pumasok ng araw na yun sa trabaho at sabi niya babawi siya sa akin sa pagtulong ko sa kanya sa pag-aruga nung may sakit siya dahil napuyat ako sa pagbabantay sa kanya. Kaya naman sasamahan daw niya ako buong araw. Hindi na ako nakatanggi dahil ang totoo, gustong gusto ko ring laging kausap at kasama si Sir William. Gustong gusto kong naririnig ang boses niya, yung tawa niya. Gustong gusto kong naaamoy ang pabango niya. Hindi ko alam kung bakit kahit ang simpleng pagkain o simpleng inumin nagiging kakaiba at espesyal pagkasama siya. Yung kahit normal lang ang panahon sa labas, umulan man o umaraw, parang sobrang espesyal pag nasa tabi ko siya. Never ipinaramdam ni Sir William sa akin na mas mababa ako sa kanya. Sa piling niya, nalaman ko ang halaga ko bilang isang tao. Naramdaman ko bigla kung paano maging isang normal na namumuhay sa mundo. Na hindi lang ako basta isang katulong na didiktahan ng mga gagawin at ikikilos. Kundi isa rin akong normal na tao na pwedeng magmahal at humihiling na sana ay pwede rin akong mahalin. Na pwede rin akong piliin ang taong mahal ko kahit na imposible. Lena, nagka-boyfriend ka na ba? Tanong sa akin ni Sir William na siya namang ikinagulat ko dahil bigla na lang siyang nagtanong ng ganun kaseryoso. Wala po sir. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend kahit kailan. Sagot ko sa kanya. Habang nakatingin ako sa mga mata niya na para bang gusto kong marinig niya ang sinisigaw ng puso ko na siya. Siya kasi ang sinisigaw nito. Kaya wala pa akong nagiging boyfriend. Bakit naman? Mabait ka. Simple. Yun ang nagpapaganda sa'yo. Loob at panlabas. Tugon sa akin ni Sir William na siya namang nagpalukso ulit ng puso ko. Para bang bigla akong nahirapan sa paghinga at sumakit pa bigla ang sikmura ko. Salamat po. Sagot ko sa huling sinabi ni Sir William. Wala ka bang someone na nagugustuhan mo? Baka may hinangaan ka o lim na nagugustuhan. Nagulat na naman ako sa kasunod na tanong niya. Parang meron naman po sir. Sagot ko sa kanya habang pinipigilan ko ang ngiti ko dahil nararamdaman kong namumula ako pag napangiti ako. Namumula ka? Naalala mo ba siya? Dagdag pa ni Sir William. Hindi na ako mapakali sa kinauupuan ko. Napainom na lang ako ng juice dahil sa tanong niya. Nahihiya lang po siguro ako. Hindi lang po ako sanay na natatanong niyo po ako ng ganyan Sir William. Pero hindi nga. May nagugustuhan ka ba? Huwag ka na mahiya. Ikwento mo na sa akin. Normal lang naman yun sa buhay. Pangungulit ni Sir William habang napapangiti rin siya dahil sa mga nasasabi at natatanong niya. Sige na nga po. Sasagutin ko na para hindi na po kayo mangulit. Sabi ko sa kanya habang natatawa. Bahala na kung mamula ako. Opo, tama po kayo. May nagugustuhan po ako. Sa totoo lang matagal ko na po siyang gusto at hindi lang gusto. Tingin ko, mahal ko na po siya. Kaya lang imposible po eh. Seryoso kong tugon kay Sir William. Imposible? Paano? Siya ba si Superman? Pabirong tugon niya sa akin. Natawa naman ako sa sinabi niyang yun. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya na oo, siya si Superman dahil niligtas niya ng ilang ulit ang buhay ko. Imposible po kasi. Hinding-hindi niya naman po ako magugustuhan. Sagot ko kay Sir William. Bakit naman? Dagdag na tanong niya. Kasi marami pong dahilan sir eh. Basta alam ko imposible. Kaya hanggang pangarap na lang po. Walang imposible sa taong naniniwala at nagpupursige, Lena. Laging may milagro. Naniniwala ako doon. Si Aya Marisa, nanay mo ang nagturo sa akin noon. Sagot sa akin ni Sir William. Bakas na rin sa mukha niya na seryoso siya sa mga sinasabi niya. Kung ako sa'yo, take the risk. Sumugal ka. Ipaalam mo sa taong yun na mahal mo siya. Malay mo naman diba? At least hindi ka magsisi sa huli dahil hindi mo pinalagpas ang pagkakataon na yun. Dagdag pa ni Sir William
Wala na akong ibang nasabi at napangiti na lang ako sa kanya. Napapaisip ako ng mga sandaling yun kung saan niya ba nakukuha ang mga tanong na ganun. Nagugulat kasi ako dahil hindi naman normal sa isang boss na magtanong mga ganun sa katulong niya. Pero dahil ayokong mag-assume ng kahit na ano binaliwala ko lang at hindi na ako gaanong nag-isip. Buong araw kaming magkasama ni Sir William sa secret room. Wala kaming ibang ginawa kundi kumain, magkwentuhan at manood ng movie sa laptop niya. Minsan ko lang maramdaman ang ganong klase ng kalayaan sa buhay. Yung hindi ko iniisip na hinuhusgahan ako ng taong kasama ko. Napakasarap pala mamuhay ng ganon. Yung may taong nakakaintindi sa'yo. Alam ko naman hindi din magtatagal babalik din sa normal ang lahat kaya sinulit ko na lang ang mga sandaling kasama ko si Sir William. Niisip ko na lang din kaya siguro ang bait niya sa akin at ang gaan ng loob niya sa akin ay dahil lang talaga sa tinuturing niyang nanay rin ang nanay ko. Kaya hindi ako nag-assume ng kahit na ano. Dahil ayaw ko rin masaktan sa huli. Komportable lang talaga sa akin si Sir William. Nababaitan lang din siya sa akin kaya ganun ang trato niya sa akin. Parang isang nakababatang kapatid lang. Pagdating ng gabi, sabay na rin kami naghapunan ni Sir William at patuloy din ang kwentuhan namin. Parang ang haba ng araw na yun para sa akin. Pero sa dulo ng araw na yun, may isang isipin na bumabagabag sa akin. Naalala ko bigla ang naging dahilan ng lahat. Naalala ko yung bagay na nadiscover ko sa mga gamit ni Claire sa table niya. Iniisip ko kasi kung sasabihin ko na ba kay Sir William yun dahil hindi rin ako komportable na maglilihim ako sa kanya. Aaminin ko na ba sa kanya ang totoo kung bakit ako nasa home office niya ng gabing yun? Lena, kailangan ko nang umalis. May meeting ako with shareholders ngayong gabi. Paalam sa akin ni Sir William. Okay po sir, salamat po sa araw na ito. Tugon ko sa kanya sabay ngiti. Tinapik niya ulit ang balikat ko pagkatapos kong sabihin yun at binigyan niya ako ulit ng matamis na ngiti. Nabanggit din sa akin ni Sir William na baka ang araw na rin na yun ang huling araw ko sa mansyon dahil kinabukasan pwede na akong ma-assign sa pinsan niya para magtrabaho dahil babalik na rin ang mansyon si Claire. Ilang segundo bago niya buksan ang pinto para umalis ay bigla kong naisip na tawagin siya ulit. Sir William, bago po sana kayo umalis, may kailangan lang po akong sabihin. Alam ko po busy kayo pero kahit ilang minuto lang po. Pinilit kong makumbinsi si Sir William na bigyan pa ako ng ilang minuto para sa sasabihin ko sa kanya. Naramdaman ko kasi na oras na yun para ipaalam ko sa kanya ang dapat niyang malaman. Alam ko pong huling araw ko na to sa mansyon. Sobrang saya po ako na nakilala ko kayo at naging amo ko kayo. Sobrang nagpapasalamat din po ako Sir William sa lahat ng kabutihan at kabaitang pinakita niyo sa akin. Hindi po ako gumagawa ng anumang bagay o dahilan para mapigilan kayo sa desisyon niyong ilipat ako sa ibang trabaho. Pero hayaan niyo po sanang ilahad ko sa inyo yung katotohanan ng gabing yun. Paliwanag ko kay Sir William. Anong katotohanan ng gabing yun, Lena? Sagot sa akin ni Sir William habang nagsalubong ang kanyang mga kilay at baka sa boses niya ang pagtataka dahil sa sinabi ko. Ipinaliwanag ko kay Sir William ang lahat. Na kaya ako nasa home office room niya nung gabing yun ay dahil may nakita akong kakaibang dokumento sa ilalim ng mesa ni Ma'am Claire. Pinakita ko rin sa kanyang dokumento dahil may mga kopya akong natabi sa cellphone ko. Oo, nakuhaan ko ng litrato ang mga dokumento. Hindi man siguro lahat pero sigurado akong nakuhaan ko ang mga mahalagang parte ng dokumentong yun. Yun din ang dahilan kung bakit ingat na ingat ako makuha ang cellphone ko nung naiwan ito sa kwarto ko. Ipinakita at inilahad ko kay Sir William. Sinabi ko lahat at pinatunayan ko sa kanya na hindi ako nagnanakaw at binaliktad lang ako ni Ma'am Claire. Pagkatapos kong sabihin at ipakita ang lahat ng litrato kay Sir William, ay tila ba nanginig at nanlamig ang buong katawan niya. Halata ako sa mukha niya na nagpipigil siya ng galit dahil sa laking gulat niya sa mga dokumentong nabasa niya mula sa cellphone ko. Hindi ko kasi gaano naiintindihan ang mga termino na nakasulat doon. Pero alam kong malaki ang ibig sabihin ng mga yun dahil sa ekspresyon ng mukha ni Sir William. Ang natatandaan ko lang na sinabi niya ay gusto raw ni Claire na agawin at nakawin ang lahat ng yaman ng kumpanya niya. Pinapasas ni Sir William ang mga litrato na yan sa cellphone niya at biglaan siyang umalis.
Ang sabi niya sa akin ay may kailangan lang siyang kausapin na abogado at ipapacheck daw niya ang lahat ng mga dokumento. Pagkasabi niya ng mga yon sa akin at bigla rin akong kinabahan. Tingin ko, napakalaking transaksyon ang ipinasok ko dahil parang may malaking kasalanan ginawa ang fiancé ni Sir William sa kanya. Pagkaalis ni Sir William nung gabing yun ay tila babalisa rin ako. Hindi ako makatulog. Hindi ko maialis ang kaba sa dibdib ko. Napadalsal na lang din ako ulit na sana patnubayan kami ni Inay at ng Diyos na nakakakita ng lahat. Pinilit kong matulog dahil gusto ko na agad magbukas para malaman kung ano ang nangyari sa lakad ni Sir William. Kinabukasan ay nagising din ako ng maaga. Chinek ko ang phone ko dahil sabi ni Sir William, magte-text siya sa akin para magbigay ng balita o update sa nangyari. Pero pagka-check ko ay wala pa siyang message ni isa. Maya-maya pa ay narinig kong may pumipihit ng doorknob at alam kong si Sir William yun. Sa sobrang excited ko ay dali-dali akong pumunta sa may pintuan at tinulungan ko na siyang buksan ng pinto, pero laking gulat ko nang pagbukas nito ay iba ang tumambad sa akin. Kamusta, Lena? Long time no see, ha? Namiss mo ba ako? Laking gulat ko nang dumating si Claire at bumungad sa akin ng isang baril na sentro nakatutok sa ulo ko habang sinasabi niya ang mga salitang yun. Takot na takot ako at paatras na naglakad habang papasok si Claire sa kwartong yun at nakatutok sa akin ang baril na hawak niya. Kamusta ang isang linggong paglalandi sa fiancé ko, ha? Gigil at galit na sabi sa akin ni Claire. Ma'am Claire, wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po ginawa yung iniisip niyo, maniwala po kayo sa akin. Nanginginig kong pakiusap kay Claire habang unti-unting nababasag ang boses ko sa takot. Hindi mo na ako matatakasan ngayon, Lena. Kung magaling kang makipagtaguan, pues magaling din akong manghuli. Sabi ko naman sa'yo dati pa, diba? Hindi mo ako maiisahan. Dagdag pa ni Claire. Pinagbantaan ni Claire ang buhay ko at tinakot niya ako ng paulit-ulit na pag hindi ako sumunod sa kanya, ipapatayin niya ako. Tinali niya ako at nilagyan ng packing tape ang bibig ko. Kinuha niya ang cellphone ko. Malamang nakita niya na ang lahat ng laman nun. Nakita niya rin siguro ang text messages ni William sa akin. Natawa na lang si Claire sa lahat na nangyayari. Galit na galit niya akong pinagsisigawan. At sa gigil niya sa akin, ay ilang beses niya rin akong tinutukan ng baril. At tinakot na anumang oras ay pwede niya akong patayin at itapon ang bangkay ko sa kung saan. Halos maihi ako sa takot ng mga sandaling yun. Natatakot ako para sa buhay ko at para kay Sir William. Paulit-ulit akong nagdadasal sa utak ko at sinasambit ko ang pangalan ni Inay na sana sa huling pagkakataon ay tulungan niya kami ni William. Magdamag akong nakatali at hindi pinakain ni Claire. Kinabukasan ay inulit niya kung ano ang ginawa niya sa akin. Parang nababaliw na siya. Nakakatakot ang mukha at ang mga kinikilos niya ng mga sandaling yun. Alam kong sobrang gigil niya sa akin at gustong gusto niya na talaga akong barilin. Alam mo, sobrang nanggigigil ako dyan sa pagmumukha mong paawa effect lagi eh. Sigaw ni Claire sa akin. Mas mabuti pa at patayin na talaga kita ngayon eh. Ano ha? Natigilan si Claire sa binabalak niya sa akin dahil biglang dumating si William. Claire, itigil mo lahat ng kabaliwan mo. Ibaba mo yung baril. Seryosong sabi ni Sir William habang diretso ang tingin niya kay Claire na nakatalikod naman sa kanya. Napatingin sa akin si Sir William habang napapailing na lang ako dahil sinesenyosan ko siya na mag-ingat dahil sa baril na hawak ni Claire. Well. Dumating na pala ang fiancé kong magaling. Hindi mo ba ako na-miss? Wala ba akong kiss dyan? Sarcastic na pagkakasabi ni Claire habang iniwasan naman siya ni William dahil akmang hahalikan siya. Oh, ba't parang daring-dari ka sa akin, William? Lahat pa ng amor ay napunta na kay Lena? Kaya wala ka nang natira sa akin? Paano na yung kasal natin? Malapit pa naman yun. Mga asar pa ni Claire. Nalaman ko ng lahat ng pinaggagawa mo, Claire. Sapat na ang ibang buong araw para paimbestigan ko lahat ng profile mo. Lahat ng mga kalokohan at krimeng pinasukan mo, bistado ko na. Hindi ko palalagpasin to, Claire. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo lahat ng pinaggagawa mo.
Dagdag pa ni Sir William. Tumawa ng malakas si Claire na para bang nababaliw na talaga. Maya-maya pa ay laking gulat ko nang mabilis na nagtungo sa akin si Claire at sinabunutan ako. Nakayakap ang braso niya sa akin habang nakatutok sa ulo ko ang hawak niyang baril. Napaiyak ako at nanginig sa takot nang gawin niya yun. Claire, huwag mong gagawin yan. Ibaba mo yung baril, huwag mo ipapahamak si Lena! Nanginginig na sabi ni Sir William habang maingat na papalapit sa amin ni Claire. Huwag kang lapit! Diyan ka lang, William. Hindi mo na ako mapipigilan dahil dapat nang mamatay ang hampas lupa at buwisit na babaeng to. Dahil siyang nagdala ng lahat ng kamalasan sa buhay ko, sa buhay natin. Subukan mong lumapit at ipuputok ko talaga to. Hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Mamamatay na lang ba ako habang tinitingnan ko ang natatakot at natatarantang mukha ni Sir William? Grabe ang iyak at dasal ko ng mga sandaling yun. Nagsagutan at nagdegustasyon si William at Claire. Patuloy silang nag-aaway habang nararamdaman ko ang diin ng pagkakatutok ng baril ni Claire sa ulo ko. Nakakaramdam na rin ako ng hilo at nanlalabo ang paningin ko. Inahabol ko rin ang hininga ko. Parang gusto ko na lang matapos ang lahat. Maya-maya pa ay may narinig na kaming sirena ng pulis. Dinig ko na rin na may mga tao na sa baba ng mansyon. May pulis na naka-megaphone na nagsasalita at tila nakikipagnegosasyon kay Claire. Pero si Claire tuloy lang ang pakikipag-usap at pakikipagmatigasan kay William. Ilang segundo pa ay kumalabog na ang pintuan namin. Nakikiusap ang isang pulis na buksan na ang pinto at sumuko na si Claire kung ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero nanlalabo na talaga ang paningin ko at hirap na akong huminga. Hindi ko na gaano naiintindihan ang mga pinagsasabi ni William at Claire. Alam ko lang umiiyak na si William habang kausap niya si Claire. Maya-maya pa ay nasira na ng mga pulis ang doorknob at nakapasok na ang mga pulis. Dali-dali namang gumawa ng paraan si William na makuha ko kay Claire. Tinulak niya si Claire at mabilis niya akong kinalagan sa pagkakatali ko. Nang mabilis natanggal ang pagkakatali ko, ay nag-agawan si Claire at William ng nalaglag na baril sa sahig. Sa sobrang gulo na, ay hindi ko na namalayan kung ano na ang kasunod na nangyari. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng putok ng baril. Kasabay ng putok ng baril na yun, ay may naramdaman akong mainit na kung anong tumama sa hita ko. Sa sobrang sakit ay tila ba nahilo ako at naramdaman ko na unti-unting bagbagsak ko sa sahig. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Si William ang unang mukhang nakita ko doon, kasabay ang doktor at mga nurse. Ikinuwento ni William sa akin na nabaril daw ako ni Claire sa hita. Pero wala na raw akong dapat ipag-alala dahil stable na ang kalagayan ko sa tulong na rin ng magagaling ng mga doktor ni Sir William. Napaluha ako nung nakita ko si Sir William at hindi ko na napigilang mapayakap sa kanya sa sobrang pagpapasalamat na hindi niya ako pinabayaan. Nagulat din ako dahil napaluha din siya at napayakap sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako sa panibagong buhay na binigay sa akin sa tulong ng inay kong nasa langit at sa Diyos na kailanman ay hindi ako pinabayaan. Humingi rin ng tawad sa akin si William. Binigyan pa ako ng ilang araw na makapagpagaling sa ospital. 24 hours ding nakabantay sa akin si Sir William at siya ang umalalay sa akin pagkakain ako at gagamit ng banyo. Lagi niya rin akong dinadalhan ng mga prutas. Sinisigurado niya na talagang babalik ang lakas ng katawan ko. Lumipas pa ang ilang araw at inuwi na ako ni Sir William sa mansyon. Kunento niya rin sa akin na nakakulong na si Claire dahil sa patong-patong na kasong kinakasangkutan nito. Siniguro din sa akin ni Sir William na hindi na ako mapapahamak kahit kailan. Pag-uwi ng mansyon, ay pinagpahinga pa rin ako ni Sir William at siya ang nag-asikaso ng lahat mula sa pagkain ko at pag-inom ko ng mga gamot. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko kung paano ang alagahan at pahalagahan. Nampakasaya ko ng mga sandaling yun. Halos lumukso ang puso ko sa sobrang saya dahil sa kasama ko si Sir William at inalagaan niya ako. Isang gabi, habang nasa may terrace ako at pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Inaalala ko si inay. Naisip ko na masaya din siguro siya dahil nakikita niya ang mga nangyayari sa amin ni Sir William. Naalpasan ko na ang lahat ng hirap at pagmamalupit sa akin ni Claire. Namimiss ko rin si inay.
Namimiss mo na naman siya, no? Si Yaya Marisa. Biglang tanong ni Sir William na halos kararating lang din. Nagulat naman po ako sa inyo, Sir William. Opo, naisip ko lang po si Inay. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit nasa langit na siya, hindi niya tayo pinabayaan. Tugon ko kay Sir William. Alam mo, Lena, may gusto sana akong itanong ngayon kay Yaya Marisa. Kaya lang, hindi niya ako masasagot eh. Seryosong sabi sa akin ni Sir William habang namimilog ang kanyang mga mata at tila ba may ipinapahiwatig na kakaibang ekspresyon ng mukha niya. Ano pong tanong niyo, Sir William? Seryoso ko ring tanong sa kanya. Napatingin siya sa mga bituin at sinabing, Yaya Marisa, pwede ko po bang hingi ng permiso niyo? Pwede ko po bang hingi ng matamis na oo ng kaisa-isa ninyong anak? Laking gulat ko sa narinig ko at sobrang kinakabahan ako dahil biglang lumuhod si Sir William sa harapan ko. Sir William? Ano pong... Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil sa kasabay ng pagluhod ni Sir William ay bigla niyang inilabas ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing at sinabing, Lena, una sa lahat, huwag mo na ako tawaging Sir William. William na lang. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Ayoko nang mahabang ligawan at gusto ko nang idiretso ang lahat ng to sa simbahan. Gusto na kitang dalhin sa altar para isumpa sa Diyos at sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Na ikaw lang, Lena, ang babaeng pinipili kong makasama sa hirap at ginhawa habang buhay. Ramdam ko na mula talaga sa puso ang mga salitang binitawan ni William ng mga sandaling yun habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Napatulala ako at hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko kaya napatakip na lang ako ng mukha ko at naiyak na lang ako. Tuloy-tuloy ang puhos ng luha ko sa sobrang saya at walang salitang lumalabas sa bibig ko. Ako, si Lena, nakatulong lang dati ni William. Pakakasalan niya. Mahal niya ako. Kailan pa? Alam na ba niyang matagal ko na rin siyang minamahal? Alam ko na bigla ka, Lena. Alam kong hindi ka makapaniwala. Maging ako, ay hindi ko rin alam kung paano at kailan nangyari basta nagising na lang ako isang araw na na-realize kong matagal na pala kitang mahal. Akala ko nung una parang kapatid lang ang turing ko sa'yo dahil sa anak ka ni Yaya Marisa. Pero nung nangyari ang lahat mula nung pinagtangkaan ni Claire ang buhay mo, doon, Lena, doon ko napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Na handa pala akong isuko ang lahat ng meron ako mabuhay ka lang. Mabuhay lang at makasama ko lang ang natatanging babaeng nagpapatibok ng puso ko at dahilan kung bakit umiikot ang mundo ko. Kaya Lena, tanggapin mo na sanang alok kong habang buhay na pagmamahal sa'yo. Will you marry me? Lalo akong naiyak sa mga sinabing yun ni Sir William. Tila ba may mga fireworks sa langit ng gabing yun at hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Parang panaginip ang lahat. Ibinigay ba sa akin ng Diyos ang pangalawang buhay ko para makasama ko ang taong pinakamamahal ko? Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng regalo ng may kapal sa akin. Oo, sir. Oo. William. Oo. Pakakasalan kita. At mahal na mahal na mahal kita. Matagal na. Napaluha ako habang sinusuot sa akin ni William ang engagement ring at nabuhat niya ako sa sobrang saya niya. Kitang-kita ako sa mga mata niya ang sobrang kaligayahan sa pagsagot ko ng oo. Napasigaw pa siya ng pagpapasalamat kay Inay at sa Diyos na nasa langit. Ngayon, paghahandaan namin ng ilang buwan ng kasal, aayusin ni William ang lahat ng dokumento at mga papeles. Kumuha rin siya ng mga eksperto na kakausap sa akin para mag-heal daw ang mga trauma mula sa pinagdaanan ko mula kay Claire at sa insidenteng muntik niya akong patayin. Bawat araw at buwan na lumilipas ay walang pagkakataon na hindi ipinaramdam sa akin ni William kung gaano niya ako kamahal. Tunay ngang ang totoong pagmamahal ay walang nililimitahan. Hindi hadlang ang katayuan sa buhay.
pinagmulan o pagkakaiba ng dalawang tao para magmahalan. Ang purong pag-ibig ay pwedeng mamukadkad kahit na sa pinaka-imposibleng sitwasyon. Kailangan lang natin isuko sa may kapalang lahat at ipaglaban kung ano ang nararapat sa ngalan ng pagmamahal.